Bakit? Gusto mo ba na magalit kami sa'yo? Napairap ako sa sarcastic na boses ni Kuya Roofer. Piloso po talaga. Naku, nakita mo yun, Kevin? Nang irap ang buntis. Mas lalong sumusungit. Natawa ko dahil sa sinabi ni Kuya Roofer. Pero alam kong gusto niya lang ako maging komportable at ipahatid na ayos lang lahat. Natanggap nila. Napakaswerte ko, napaka-manaway ng pamilya ko. You should quit now on working. Ipaubaya mo muna kay Mana. Oo, kuya, naisip ko na yan. Pero sa ngayon, hindi muna. Hindi pa naman kahalakihan ang tiyan ko eh. Siguro kapag nag-4 na buwan na. Siguraduhin mo lang na aalagaan mo yung sarili mo at ang magiging pamangkin at apo ni Mama. Kung hindi, tatali kita rito sa bahay. Tutukan mo yung pagbubuntis mo. Huwag kang masyadong ma-stress. Makakasama sa baby yan. Kahit na may mga bagay na hindi mo pa talaga pinaplano, sadyang darating sa'yo. Sino ba naman mag-aakala ng isang babae na napakailap sa lalaki, ngayon ay buntis na? Masaklap pa. Hindi ko alam kung sinong ama ng dinadala ko. Don't you mind if I ask a question, Misha? Sige, Kuya Kevin. Ano ba yun? Who is the father? Magandang umaga, buntis. Kumusta? Hindi ka ba nahirapan dahil sa bigat ng tiyan mo? Napangiti ako nang makita ang kaibigan kong si Ivy. Natuwa ako bigla sa matambok nitong pisngi. Parang gusto ko itong abutin at kurutin. Nabaling ang atensyon ko sa maliit na basket na hawak nito. Panigurado na magugustuhan ko ang laman nun. Hi, Ivy. Ayos lang ako kahit mabigat na ang baby ko. Napangiti ako habang hinihimas ang matambok kong tiyan. 4 na buwan na kasi ito. 3 buwan na ang nakalipas magmula nang magtanong sila sa akin kung sino ang ama ng dinadala ko. Wala akong nasagot dahil wala talaga akong ideya. Grabe, mukha ka ng butanding. Napairap ako dahil sa sinabi nito. Siya kaya ang magbuntis. At ewan ko lang kung hindi rin siya tumaba. Mabilis kong sinilip ang laman ng basket na dala nito. Hindi ako nagkamali. May laman itong prutas na madalas kong kainin. Mansanas, yantok at santol. Una kong kinain ng mansanas. Napakasarap nito at sobrang tamis. Ikaw, para ka namang bangkay. Nangangayayat ka. Diet lang? Tsaka napansin ko blooming ka. Ano sa tingin mo ang gender niyan? Nagpakawala ako ng malalim na hininga sa sinabi nito. Pakiramdam ko lalaki tong anak ko eh. Napangiti ako habang kumakagat ng mansanas na hawak ko. Napapangiwi si Ivy dahil matunog raw akong kumain. Yung baby mo ang dahilan kung bakit ka blooming. Naiinggit tuloy ako. Nagtataka ko itong tinignan dahil tumalikod dito sa akin. Papunta sa direksyon ni Kuya Kevin. Naku, ang gaga talaga. Hoy, kung ano mang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Shhh! Gagawa rin kami ni Kevin ng sarili naming babies. Halos matampal ko ang noo dahil sa saktong pagbukas ng pinto ng kwarto ni Kuya. Humalimuyak sa paligid ang mabango nitong pabango. Seryoso ang mukha nito na nakatingin kay Ivy. Kakatok pa naman sana ang kaibigan niya. Get out of my way. Malamig ang boses ni Kuya. At dahil nakatagilid sa akin ang dalawa, kitang-kita ko ang pagngisi ni Ivy kay Kuya Kevin. Na umarko naman ang kilay. Ano bang binabalak ng kaibigan niya? Huwag naman sana itong nang titrip dahil mukhang beast mood pa naman ang kuya niya. Good morning, Kevin. Can we go to your room? Napaubo ko dahil sa sinabi ni Ivy. Diyos ko, ang bunganga ng babaeng to. Walang kapreno-preno. You're wasting my time, Ivy. That feels so good when you call my name. Tuluyan na ako nabiluukan dahil sa landi ng boses ng kaibigan niya. Parang gusto ko na siyang kaladkarin sa harap ni Kuya at umalis na kami. Halata ang pagkainis sa mukha ni Kuya Kevin. Pero ang malantod niyang kaibigan, tila lintana nilagyan ng asin. Akala ko papansinin nito ni Kuya Kevin pero tila wala itong narinig at nilampasan lamang si Ivy. Bagsak na bagsak ang panga ng kaibigan niya. I need to go now, Misha. Mag-isa ka lang dito. You could ask your best friend if she could accompany you para hindi ka naman maboard. I'm okay here, Kuya. Don't worry. No, don't worry, babe. I will accompany my sister-in-law. Goodbye and take care at work. Napairap ako dahil sa sinabi ni Ivy. Ang bilis nito babe ka agad. Hokage move. Whatever. Kita ko ang busangot na mukha ni Ivy na makaalis na si Kuya Kevin. Hindi man lang kasi siya nito tinapunan ng tingin. Daig pa kasi ang bato sa katigasan. Mukhang walang balak itong magseryoso. Parang si Kuya Roofer. Malaro. Halika na nga, buntis. Nakaka-bad trip yung kuya mo. Masyadong pakipot. We should bonding.
Namiss na kita. Napatingin ako sa sinabi nito. Naging busy kasi ito sa trabaho. At ngayon lang talaga matagal ang pagbisita nito. Wala ka bang trabaho ngayon? Kung may work ako, wala ako sa harapan mo. Wala kang common sense, alam mo ba yun? Napapangiti ako sa tuwing pinagmamasdan ang mga damit pang bata. Kahit na matagal-tagal pa akong manganganak, nag-advance na rin sina mama sa pagbili ng mga damit para sa anak ko. Nakikita ko ang saya sa kanila sa tuwing binibigay nila sa akin ng lahat ng bagay na magugustuhan ko. Hindi sila nagkulang sa akin sa pag-aalaga. Napakaswerto ko na meron akong sila. Ang cute, no? Mabilis kong kinuhang natipuhang pares ng sapatos na pangbata. At meron din pang sa akin. I will buy this. Miss, wala bang pang lalaki? Yung ganitong style? Nagtataka ko naman tinignan si Ivy sa tanong nito sa sales lady. Bakit siya bibili ng ganun? Wala na po, mami. Kinuha na po ng may-ari ng shop. Mukhang natipuhan rin po. Pasensya na po. Exclusively po kasi yun. Ilang pares lang po yung ginawa. Mas lalo pa akong natuwa at ginanahan nang bili ng pares ng sapatos dahil sa sinabi ng sales lady. Kung ganun, konti lang ang kapares namin na may ganito. Ano ba yan? Isang mall pa lang tayo pumasok, pagod ka na. Kung ikaw kaya ang palakarin ko nang may ganito kabigat sa tiyan, di ba? Napangibi ito habang pinagmamasdan ako. Nagpupunas ako ng pawis. Grabe, ang bilis kong pagurin. Ay, oo nga pala, no? Buntis ka nga pala. Nandito kami ngayon sa restaurant. Dahil hindi ko rin makayanan ang gutom ko. Namamawis na ako at pagod na sa paglilibot namin sa mall. Anong sayo, buntis? Mango shake tapos kaldereta. I was craving for mango shake. Siguro bibili ako ng manggang kalabaw mamaya. Dahil nangangasim na rin ang panlasa ko eh. Wala ka na bang ibang gusto? Tinanguan ko si Ivy. Nagantay lamang kami ng ilang minuto bago namin matanggap ang order namin. Nagpalipas kami ng ilang minuto sa restaurant bago napagdesisyonan na umalis na. Hindi ko na kaya maglibot pa, hinihingal na ako. At nakakaramdam na rin ako ng antok. Ano ba yan? Hindi ko pala na-enjoy ang gala kapag buntis ang kasama. Natatawa kong tinignan si Ivy. Busangot ang mata nito. Gusto pa sana magpunta sa time zone upang maglaro. Suki kasi kami ng time zone na nag-aaral pa lang kami. Ang dami namin nagastos na pera para sa token. Tapos isang teddy bear lang naman ang kapalit ng ilang libong pinaghirapan naming ticket na yun. Next time kapag nanganak na ako. Hoys, ilang buwan pa yun eh. Siguro si Babe Kevin na lang ang aayain kong maglaro dito. Manood ng sine. Sira, ay di mas lalong hindi mo na-enjoy yun. Kasi KJ yun eh. Mas lalong bumusangot ang mukha nito sa sinabi ko. Kaya natawa ko. Mas lalo kasing umumbok ang matambok nitong pisngi na madalas kong panggigilan. Sorry, napatingin ako sa paper bag na hawak ko na nahulog sa sahig. Nabangga kasi ito ng isang lalaki. Kaya nahulog ang laman ng paper bag. Yung binili kong pair of shoes, yung pang-baby pa yung nahulog. Bago ko pa man mautusan si Ivy na pulutin yon, pinulot na yun ng lalaki. Nang mag-angat ito ng muka, napaatras ako. Nanunuri ang tingin ito. Ngumiti ito na matandaan ako. Pero nabura yun at lumipat ang tingin ito sa tiyan ko. Napalunok ako dahil nagtagal ang tingin ito doon. Tila may iniisip ito. Nang mag-angat ito ng tingin, kaya alam kong may nais itong sabihin. You're pregnant? Wala akong nakapangkaba sa boses niya. Sadyang curious lang siguro siya kung sino ang ama ng anak ko. Dahil na magkita kami, hindi pa ako buntis. Naisip ko tuloy, yung lalaking naka one night stand ko. Pero 2 buwan pa lang naman ang nakalipas nang may mangyari sa amin. Pero 4 na buwan tiyan ko, kaya imposible na yung lalaking yun ang ama ng anak ko. How many months? 4 months. Sige, mauna na ako, salamat. Mabilis kong hinablot ang hawak nitong paper bag. Saka walang sabi-sabi itong tinalikuran. Tsaka lamang ako nakahinga ng maluwag nang makasakay ako ng kotse ni Ivy. I don't know but I feel so tense around him. Siguro dahil sa nangyari sa coffee shop noon. Siya yun? Siya ba yung naka one night stand mo? Hindi ko nga nakita ang mukha noon, di ba? Tsaka nakaaway ko yun sa coffee shop. Naiinis ako kapag nakikita ko siya. At halos maduwala ako sa amoy niya. Ang baho. Oh my God, Bes! Sana pala siya na lang ang ama ng inaanak ko. Bilyonaryo yun, uy. Tsaka ang ganda ng mata niya, oh. At isa pa, ang bango kaya niya. Pinaglilihian mo siguro kaya mabaho ang amoy mo. Hindi ko na lamang sinagot si Ivy.
Baka pag siyang ama ng anak ko, magiging kawawa ang anak ko. Paano ko makakasiguro na ako lang ang naanakan niya? Sa umpisa pa lang alam ko na ang tulad niyang lalaki ay hindi marunong magseryoso. Wala silang alam gawin ng mga kaibigan nito kundi ang magpalit-palit ng mga babae. Nakakalungkot lang dahil ang pinangarap sa akin ni Mama, tuluyan naglaho na. Isa lang ang pangarap niya, ang hindi kami matulad sa kanya, to be a single parent. Gusto niya magkaroon kami ng buong pamilya, kaming mga anak niya. Pero sisiguraduhin ko na tutularan ko siya bilang isang huwarang ina. Palalakihin ko ang anak ko, just like the way she used to raise us. Ang pagiging isang single parent ay hindi dahil sa lumandi ka kung kani-kanino. At hindi nag-iingat. If I think about single parenting, the only word I can say is, they are the epitome of braveness. But why others are easily judged them? We should be proud to all the single parent right there. Because no matter how hard their situation is, how hard they will raise their child, they still never give up. They get their strength from their children. Just how amazing the single parent is. Hindi matatawaran ang pagsasakripisyo nila. Kaya kung ako ang tatanungin, kung galit ba ako sa doktor na nagturok ng similya sa akin, I can say I was really thankful at her. I realized that being a mother was one of the greatest I ever had this year. And to the father of my child, I don't know. I am not sure if he was aware about his children's existence. I will raise this little angel well. Ipaparamdam ko sa kanya na kahit lumaki siyang walang ama, kaya ko siyang palakihin na maayos. Sisiguraduhin ko na kahit kaming dalawa lamang, sapat na. And to his father, if ever there's any chance that our path will cross, I will give him a chance to be a father to my child. Just a father, ha? I'll never think about settle down. My little angel is enough. Pagkatapos ng aksidente sa mall, tila nawala na akong nangganang lumabas. Bigat na ako sa tiyan ko at bored na rin ako. Dahil ilang buwan na akong nandito lang sa bahay. Hindi ko alam pero ang lakas ng tibok ng puso ko ng araw na magkasalubong kami sa mall. Hindi ko alam pero pakiramdam ko nagtagpo na ang landas namin bukod sa isa siya sa mga customer na madalas pumunta sa coffee shop ko. Lalo na sa tuwing tititig ako sa berde niyang mga mata. Mukhang napaglilinhan ko pa yun. Madalas akong sumama kay Mama sa pagbebenta upang may mapaglibangan naman ako. Ngayon ay bahala kong bisitahin ang coffee shop. Matagal na akong hindi nakakabisita ron. Hindi talaga ako mapakali kapag hindi nagtatrabaho. Sobrang nakakapanghina pag wala akong ginagawa. At isa pa, madalas akong hindi payagang lumabas ni Mama na mag-isa. Are you sure you will be okay there? Ihahatid kita. Huwag ka na lumabas ng walang kasama. You can call your friend. Umisi ako ng nakakaloka sa sinabi ni Kuya. Siya nag-aalala sa akin. Naku, may ibang dahilan. Naku, Kuya, style mo bulok. Kunwari ka pa pakipot ka pa. Miss mo na yung kaibigan ko, no? Bahala ka nga. I will just bring you to your coffee shop. Para malaman ko kung safe ka. Napangiti ako dahil sa inasta ni Kuya. In denial pa kasi. Pero masaya ako na malaman na worth it naman pala ang pagpapapansin ng kaibigan ko sa masungit kong kuya. Ano ba kuya? Para kang tanga. Samantalang si Kuya Roofer, bahala ka pang isabay sa pag-gym niya. Tapos ikaw daig mo pang langaw kung makabantay. Hugh, at saan ka natuto magsabi ng mga ganyan ha? I'm just concerned and don't mind Roofer. Sira ulo talagang gagong yun eh. Sige na, alis na ako kuya. Okay na ako. Wala nang nagawa si Kuya kundi ang umalis. Balak pa sana nitong pumasok sa coffee shop, pero pinigilan ko na dahil sigurado ako na late na siya sa trabaho niya dahil sa gawang paghahatid sa akin. Ayaw kong maging pabigat sa kanila. Hanggat maaari, ayaw ko lagi nilang tinutuon sa akin ang atensyon nila. At alam ko naman na kaya ko ang sarili ko. Nagpakawala ako ng buntong hininga pagkapasok ko ng coffee shop. Tamang-tama, hindi pa sila nagbubukas. Lahat sila naglilinis. Nagawi ang atensyon nila sa akin. Narinig kasi nila ang pagbukas ng pinto. Nahulog ang ilang hawak-hawak na basahan at walis. Nang makita ko, rumihistro ang gulat sa kanilang muka. Good morning! Namiss ko ang ambience rito sa coffee shop ko. Lalo na mga trabahador ko na naging kaibigan ko na. Tsaka lamang sila nakabawi sa pagkakagulat nang kinato ko ang mesa. Miss na miss ko na magtrabaho. Miss ko na ang office ko at gumawa ng coffee. Hindi ba ako nananaginip? Oh my God, nandito si Buntis.
Namiss ka namin, Misha! Sumilay ang ngiti sa labi ko sa sari-sari nilang komento nang makita ko. Yayakapin sana nila ako pero tinuro ko ang tiyan ko na 8 buwan na at malaki na talaga. Kaya naman ganun kung mag-alala si na kuya. Baka raw bigla na lamang ako mapaanak habang naglalakad. Kahit sobrang nabibigitan na ako sa katawan ko, pinipili ko pa rin maglakad-lakad dahil maganda yun sa katawan. Kahit na maglakad-lakad lang. Baka raw kasi mamanas ako kapag buong maghapon na nakaupo ako. Miss ko na rin kayo, kaya ako nga naisipang bumisita rito eh. Gusto kong mangumusta. Sinalubong nila ako ng ngiti. Nakaupo na rin sila sa harap ko at tinigil ang ginagawa. Naku, buti nakapunta ka pa ng ligtas rito. Mukha ka ng balyena. Hindi ka ba nabibigatan? Alam mo, ang sarap ng buhusan ng kape, Josh. Balyena ka agad? FYI, ikaw kaya magbuntis ano? Palibhasa kasi kayong mga lalaki puro sarap lang. Rinig ko ang tawa ni Kim at ilang empleyado ko sa sinabi ko. Totoo naman eh. Buti na lang talaga, hindi ako nabuntis ng tradisyonal na paraan. Hanggang ngayon nga hindi pa rin lumilitaw yung doktor. At hindi na rin ako umaasa na makikita pa siya. Hoy, hindi ah. Grabe ka naman sa aming mga lalaki. Bitter kasi nitong si Misha eh, NBSB. Parang gusto ko nalang tahiin ang bunganga ng lalaking to. Daig pang babae sa kadaldalan. So ano, nakaisip ka na ba ng name sa inaanak namin? Alam mo na ba ang gender niya? Oo, nakaisip na ako. Pero hindi ko pa alam ang gender niya eh. Gusto ko surprise. Kapag nanganak ako, doon ko nalang malalaman. Lalo na 1 buwan na lang at manganganak na ako. Sa ilang buwan kong pagbubuntis, hindi yun naging madali. Madalas akong dumaing. Dahil minsan kumikot ang tiyan ko. Nagigising ako sa tuwing madaling araw dahil nararamdaman ko ang pagsipa ng anak ko. Ramdam na ramdam ko ang pagtibok ng puso niya. Ramdam na ramdam ko ang buhay niya. At hindi ko magagawang hindi maluha sa tuwing dadamhin ko siya. Ganito palang pakiramdam na maging ina. Bilib talaga ako sa iyo, Misha. Kahit gaano pa kahirap ang pagbubuntis mo, lalo na't hindi mo pa alam kung sino ang ama niyan. Siguro kapag yung iba nasa katayuan mo, pinalaglag na yan. Pero ikaw, naging matapang ka. Inisip mo ang buhay ng magiging anak mo. Binigyan mo siya ng pagkakataon na masilayan ang mundo. Bilib ako sa'yo at alam kong kakayanin mo yan. You are the one of the strongest woman I know. Napangiti ako dahil sa sinabi nito. Hindi ko sasayangin ang tiwala na binigay sa akin ng mga taong patuloy na nananatili sa tabi ko. Kung sila nga may tiwala sa akin. Kaya magtitiwala rin ako sa sarili ko na kakayanin ko to. Katulad ng sinabi nila, magiging matatag lang ako at malalampasan ko ito. Mauna na ako. May dadaanan pa kasi ako eh. Ha? Baka kung mapano ka. Mabuti pa samahan na kita. Saan ka ba pupunta? Hindi na kailangan, Josh. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka hindi ko naman hahayaang may mangyari sa baby ko. Noong una, pinipilit pa nila ako na magpasama kay Josh. Pero tinanggihan ko. Ayoko makaabala sa kanila. Lalo na't nakita ko na dagsa ang customer na mag-open sila. Masaya ako malaman na maayos ang kalagayan nila. At lalo na ang coffee shop. Maganda pa rin ang kita. May kahirapan na ang pagtawid ko sa pedestrian lane. Lalo na't hindi ako makatakbo. Mabuti na lamang, tinulungan ako ng traffic enforcer. Pinagpapawisan na ako dahil pagod na talaga ako. Pero talagang natatakam ako sa maasim. Gayong tapos na naman ang paglilihi ko. Ngayon nagsisisi na tuloy ako na hindi ako nagpasama kay Josh. Kaya tutuloy ako ngayon hirap na hirap. Hawak-hawak ko ang dala-dala kong eco bag na naglalaman ng mga pagkaing binili ko. Papunta na ako sa gawi ng mga estudyante na sa palagay ko, mga high school. Nagtatakbuhan ng mga ito. Dinagsa ako ng pangamba dahil tila sila walang pakialam sa mga mababangga nila. Mabilis akong gumilid pero nasagi pa rin ako ng ilan sa balikat ko. Akala ko maa-out of balance na ako. Hanggang sa makaramdam ako ng pagpulupot ng isang matipunong braso sa bewang ko upang alalayan ako. Are you okay? Marahan akong tumango. Nilingon nito. Ramdam na ramdam ko ang pagtama ng hininga nito sa bandang pisngi ko. Kung kaya't napaiwas ako. Pero binalik ko rin ang tingin ko rito nang mapagtanto na pamilyar siya sa akin.